Good morning, guys. This is Rose again, Freddy Filipinos America Vlog in YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, just click the red button below and you are already subscribed to my channel, and it's all free, guys. And as much as possible, I would like also to ask you to share this video to your friends and benefactors and all of your people nearby you in your community or barangay. Okay, and give me a big likes, and at the same time give me some comments regarding this matter, regarding the my issue for today. It's very interesting, and also give me a big likes, guys. Give me a big likes. Now, ang aking paksa ngayon ay tungkol sa pinagtatanggol nitong si bruhang si Maharlika dyan sa Los Angeles, California. Ito ay look like siya ay isang Ilongga na mahadera to, na matanda na to, gurang na to. Kaya wala nang pag-asa to wala nang pag-asa. Dismayado to. Ito ay dating Marcos loyalist at katulad din ni Atty. Glenn Chong na Marcos loyalist. Lahat ito ay Marcos loyalist at masama ang loob at hindi nagkaroon ng pwesto nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ibang mga ganyan din ay lahat. Yung iba ay maging executive secretary, press secretary na naalis dahil hindi siya na nagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga katiwala na ginagawa nila at inabuso nila ang binigay na pwesto sa kanila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ito kanilang sinisiraan. Siyempre nabuhunan sila babawiin nila yan. Kaya pagdating sa pwesto sa Malacanang at naging kabinete member sila ng Malacanang, babawiin nila. Hindi sila pwedeng unti-unti, halatang halata. So dito nagustuhan natin presidente at sila ay tinanggal. Yan. Tinanggal o pinag-courtesy resignation. Okay. Ngayon, balikan natin itong si Maharlika. Itong si bruhang Maharlika. Okay. Tingnan natin. Okay. Sabi dito, order for unduly refusing to appear despite due notices at the hearings natin. Para mabasa ninyo. Okay? Asahin natin. There's one simple sugar hack that anyone can use to reset their blood sugar on demand. Did you know that you can pee out blood sugar? Alright? For unduly refusing to appear despite due notices at the hearings of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality on January 23, February 19, March 5, 2024, and for merely sending his counsel to appear for him without justifiable reason, and thereby delaying, impeding, and obstructing the inquiry into the reported violation of human trafficking, rape, abuse, Therefore, upon motion of the undersigned chairperson and seconded by Senator Pimentel, ayan, si Pimentel, kasabot sa Lotto, ni PCSO, ni Robles, sila ni Tulfo, di ba? Talagang ang galing nilang manggipit. Pero yung mga isyu ni Kuting at ni Lisa na kasabot sa pangdanakaw sa kaban ng bayan ay ayaw nilang asikas. Itong si Maharlika, napapansin ko talagang bitter kay Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito ay binanggit na ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. Talagang nasasaktan siya at hindi nilang, siguro dahil sa payo ng kanyang mga advisor, wag na lang dahil mag-concentrate na lang din sa ginagawa niya upang mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. So, kami na bahala sa kay Maharlika. Kay Maharlika at si Atty. Glenn Chong. Isipin mo na lang, itong mga abogado dyan sa Pilipinas ay sumusunod kay Maharlika. Ano ba natapos ito? Ano ba natapos mo, Maharlika? Sabi mo, nag-aaral ka dito sa Amerika. Hindi ka nga makadebate sa akin sa English ano sinasabi? Alam mo, ang ibang mga followers mo, mga subscribers mo, hindi rin maka-English. Hindi rin maka-English. Kaya yan, ikaw iniidolo. Ayaw mo masenso ang bansang Pilipinas at ikaw kumakampi sa China. Kayo mga followers ni Apollo Kibuloy, ni Digong Duterte, ni Vice President Sara Duterte,
ay hinahamon ko sa isang debate in English. Why you do not want the country to grow up when it comes to economy? The United States of America is helping us to grow side by side with Japan, and now they are going to have a meeting, a trilateral meeting here in America comes this April. And it's a good gesture by the President of the United States, President Joe Biden, is supporting the administration of President Bongbong Marcos Jr. there in the Philippines. Okay? So, hindi maganda itong ginagawa nito. At siya nga pala, isinusulong pa rin sa Kamara ang economic provision o tinatawag nila economic cha-cha. Medyo side muna yung People's Initiative. But they are trying to make a unified version of the economic provision on this amending the Constitution. Now, if this fail, they are going back to People's Initiative. Because nakadaan na yung People's Initiative, nandiyan na sa COMELEC eh. Hindi na magagalaw yon. It's already intact, secured. Kaya, talagang maaprobahan talaga. And because it's for the economy. Kasi isipin niyo mga kasama, mga kaibigan, mga Pilipino, diyan sa Pilipinas, kung ikaw ay magkakasakit at pupunta ka sa ospital, pag pupunta ka sa ospital, hihingan ka ng 5,000 deposit, kahit na sinabing bawal, pero hindi ka pa rin tatanggapin sa Mary John's, gano'n sasabihin yung ospital, sa isang hospital dyan sa Pilipinas. Hindi ka tatanggapin kung wala kang 5,000 down payment. At meron pang 5,000 para ano ba yung tinatawag na for COVID, anti-COVID. So, it make 10,000. Paano ka? Kung mamamatay ka na, hindi ka tatanggapin. Pupunta ka sa ospital ng gobyerno. Paano kung puno na? Ngayon, kung ang economy natin ay maganda, dadami ang mga ospital, katulad dito sa Amerika. Dito wala ng gobyernong ospital. You can go, meron din pero kukunti na lang, yung tinatawag na Cook County Hospital. Pero sisingilin ka pa rin. Pero kung may pera ka, kung hindi ka makabayad, hahanap ka ng gobyerno ng mapagtatrabahuhan para makabayad ka unti-unti. As long as you are working, hindi ka po per se magbayad. Pero you have to pay it. Tutulungan ka ng gobyerno upang umangat at upang makabayad ka. Hindi ka gigipitin. But there are something that will help you or will force you to pay what is due for you. Ganon dito. Kaya ganyan din ang mangyayari dyan sa Pilipinas. And the administration of Bongbong Marcos Jr. is following what is going on here in America together with Speaker Romualdez. Now, it looks like nakita ko na the Senate President and the Speaker of the House are now close together. And in fact, they issue a joint warrant of arrest for Pastor Kibuloy. Meron na itong warrant of arrest pareho under the Sergeant of Arms of each house. Now, the Sergeant of Arms of each house, the Senate and the Congress, will be assisted by the Philippine National Police in case there will be those who are followers of Apollo Kibuloy who is going to give a hard time for the police to serve the warrant of arrest. At nakahanda na ang pupuntahan ni Kibuloy dyan sa Maynila kung saan siya i-detain. I-detain siya for certain number of I think 2 weeks. By air condition, maganda. Kaya lang wala kang freedom. You don't have freedom for 2 weeks. But, meron pang isa. The Department of Justice under Secretary Boying Remulla has also charged a case against Pastor Apollo C. Kibuloy. Naku, napakaraming kaso nito. And it was filed in
Davao City, and at the same time in Pasig. Nako, ang daming kaso. Ano ba mga kaso? Child abuse, qualified human trafficking. Yan ang mga among sa mga kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Meron pa dito sa Amerika. Meron na nga yung unsealed warrant of arrest. Dati, sealed yan. Ngayon, in-unsealed na. Kasi nagreklamo ang US Embassy in Manila. Kaya anytime they could ask the government of the Philippines for extradition of Apollo C. Quiboloy. Kaya yung mga ibang senador dyan, katulad ni Cynthia Villar, si Robin Padilla, o ibang senador, si Amy Marcos, na pinagtatanggol nyo ang isang wanted by the United States and the Philippines, ay pinagtatanggol nyo. Paano naman yung mga naging biktima ng rape ng mga kabataang winasak ang kinabukasan nitong si Pastor Quiboloy, na hinihingi pa yung mga nagpupunta siya sa mga bus nung ako'y nandyan sa Pilipinas. Pumupunta, umakyat ng bus, nang hihingi ng charity. For what? Si Pastor Quiboloy nakabili ng jumbo jet, nakabili ng helicopter, nakabili ng limousine. Napakamahal niyan. Saan niya kinuha yan? Kayo ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, asan kayo? Wala kayo naipon. Nasaan ang inyo? Umaasa kayo sa church na konting bigay lang, nasisiyahan na kayo. Hindi kayo umangat. Sinasabi ng Biblia, sabi niyong Biblia ni Pastor, siya daw ang appointed Son of God. Asan ang prueba? Wala nga sa Bible version Niloloko kayo. Ito ay isang kulto na dapat yung umalis na kayo sa kultong yan, sapagkat kawawa ang mga kabataan na sasapi dyan. Sumasapi dyan, nawawalan kayo ng kinabukasan. Pupusta ako sa inyo, send me one of your members and engage me in a debate. They could not do that because they are ignorant, and what they have is only what Pastor Quiboloy teaches you, that he is the appointed Son of God. That is crazy, guys. That is crazy. Okay? Ngayon ay naghahanda na ang Philippine National Police sa utos ni General Acorda. General Acorda, thank you very much for such great help to both the Senate and the Congress and the House of Representatives. Okay? So it is now a joint effort by the Philippine National Police, Department of Justice, and the local police there in Davao City. Okay, kasi may mga followers siya si Apollo Quiboloy, and they are blindfolded when they face the police, preventing the arrest of Apollo Quiboloy, which will be held in captivity, not captivity, but in jail, or detained in jail of under the House of Congress and also by the Senate. Okay? And soon by the Department of Justice in Davao City and in Pasig City. Napakarami. Ito pa. Baka i-serve na yung extradition treaty for Apollo Quiboloy. So, ang nabalita ko para yun ay isang Muslim ay sumusuporta rin daw kay Apollo Quiboloy. So, ano? Sa Muslim, tatanong ko sa iba sa mga Muslim, payag ba kayo na mayroong criminal dyan sa inyong hanay? Hindi naman Muslim to sa Quiboloy Bakit nyo pinakatigan? Kala ko ba peaceful ang mga Muslim? Okay? Ito ay isang tanong lang sa mga Muslim dyan sa Mindanao. Bakit nyo, hindi naman Muslim si Quiboloy Bakit? Magme-member ba kayo sa church ni Apollo Quiboloy? Yan ay isang tanong. Bakit hindi lahat ng Muslim ay kumakampi kay Quiboloy? Okay, nadinig ko lang na may isang organization ng Muslim dyan na tumatanaw siguro ng utang na loob.
sa ganitong kaso, dapat isa-separate yan yung pagtanaw ng utang na loob at pagiging kaibigan. Being senator like Robin Padilla, sumumpa ka na ikaw ay magiging senador ng bayan. Hindi ka magiging senador ni Apollo Quiboloy. Ikaw din, Cynthia Villar. Nakinabang ka sa Pilipinas, napakayaman nyo na. Bakit ka? At ang iyong asawa ay dating naging senador. At ikaw ay senador na rin. Sino ba ang pinaglilingkuran mo? Si Apollo Quiboloy? O yung pagiging kaibigan mo? Ano mo ang reason mo? Dahil kaibigan mo, mabait na sa'yo. How about yung mga pinaglilingkuran mo mga tao? Kasi ikaw ay senador ng bayan. Ang boss mo ay ang mga tao, mga Pilipino. Bakit mo pinagtatanggol ang kriminal na gumawa ng kabalastugan sa mga maliliit na Pilipino dyan sa Pilipinas? Okay? So, antayin natin kung sabi nga ni Maharlika, maaresto kaya? I think so. Okay? Again, Maharlika, hinahamon kita ng debate. In English, syempre, of course, narito ka sa Amerika Tonto ka na sa Amerika. Ay, naku. Ihuda puta. Okay, in God we trust. Never hold your peace.